Breaking news we're tracking this morning. Japan and the United States have issued a tsunami warning after a powerful 8.7 magnitude earthquake struck Russia. May malakas na lindol ang tumama ngayon sa Russia, isang 8.8 magnitude na lindol, at nagbabanta ang tsunami sa maraming lugar. Ang Russia ay bihira tamaan ng malalakas na tsunami kumpara sa mga bansang tulad ng Japan o Indonesia, pero may mga naitalang insidente ng tsunami na nakaapekto sa ilang bahagi nito, lalo na sa Far East region, malapit sa Pacific Ocean. Halimbawa ng malaking tsunami na nakaapekto sa Russia, Kamchatka Tsunami, lugar, Kamchatka Peninsula, Russia, dating bahagi ng Soviet Union. Sanhi, isang napakalakas na lindol, magnitude 9.0. Pinsala, tumama ang tsunami sa silangang baybayin ng Kamchatka. Umabot hanggang Hawaii, Chile, at New Zealand ang alon. Maraming napatay sa Russia, bagaman hindi gaanong detalyado ang tala dahil sa panahon ng Cold War. Mga bayan sa baybayin ay nasira o nawasak. 2006, Kuril Islands Tsunami. Lugar, Kuril Islands, malapit sa Japan, pero bahagi ng Russia. Sanhi, lindol na magnitude 8.3. Pinsala, walang malawakang pagkasira o pagkamatay, pero nagdulot ng panik at paglikas. Naglabas ng tsunami warning sa Japan, Alaska, at California. Sa mga malalaking tsunami sa kasaysayan ng Russia, tulad ng sa Kamchatka noong 1952, malawak ang pinsala sa mga bayang malapit sa baybayin. Hindi kasing lala ng mga trahedyang tsunami sa ibang bansa, halimbawa, 2004, Indian Ocean Tsunami, pero maaaring magdulot ng pagkamatay, pagkasira ng kabuhayan, at infrastructure damage. Pero ngayon may bagong lindol na yumanig sa bansang Russia. Isang napakalakas na lindol na may magnitude 8.8 ang yumanig sa baybayin ng Kamchatka Peninsula, Russia, ngayon lang, ika-30 ng Hulyo taong 2025, at nagdulot ito ng tsunami na umabot sa ilang bahagi ng Russia mismo at ibang mga bansa sa rehiyong Pasipiko. Gaano kalaki ang tsunami sa Russia? Pinsala sa Russia, Kamchatka at Kuril Islands. Umabot ang tsunami sa taas na 3 hanggang 4 na metro, partikular sa Severo-Kuril sa Kuril Islands, kaya't nagdulot ng pagbaha ng mga kalsada at pagsalakay ng tubig sa mga gusali. Inilikas ang mahigit 2,700 tao mula sa Kuril Islands, may ilang nasaktan, ngunit walang naiulat na namatay. May naiulat ding pinsala tulad ng pagkasira ng ilang infrastruktura at pagkakakuryente sa lugar. Tsunami warning sa ibang bansa. Japan, naglabas ng alerto sa mahigit 1.9 milyong tao, may naiturang alon hanggang 60 cm sa Hokkaido, walang malubhang pinsala ni nasugatan mula rito. Hawaii at US, West Coast, naglabas ng tsunami advisories at evacuation zones. Sa California, inaasahang umaabot ang unang alon bandang hating gabi, may taas na 1 hanggang 2 talampakan, alternasyon 30-60 cm, sa Hawaii, mas matataas na posibleng alon, 2 hanggang 5 feet. Epekto ng tsunami sa Russia. Lindol magnitude 8.8, lugar ng lindol ay humigit kumulang 120 hanggang 136 na kilometro hilaga silangan ng Petropavlovsk-Kamchatsky, lalim 18 hanggang 19 na kilometro. Taas ng alon na umaabot hanggang 3 hanggang 4 na metro sa Severo-Kurils. Moderate wave height sa ibang bansa. Japan, 60 cm, US West Coast, 30 hanggang 60 cm. Impact sa Russia nagdulot ng pagbaha sa baybayin, evacuations, 2,700 dagdag katao, ilang sugatan, minor infrastructure damage. Walang naitalang patay. Impacts global warnings at advisories sa maraming bansa sa Pasipiko tulad ng Japan, US, Canada, Latin America, New Zealand, at iba pa. Maliit na paglilinaw. Ang lindol ay officially naitala bilang 8.8 magnitude, hindi eksaktong 8.9. Ilang ulat ay nagbanggit pa ng pag-upgrade galing 8.7 patungong 8.8. Kaya't tinuturing na kasama ito sa 6 sa pinakamalalakas na lindol sa modernong kasaysayan. Walang naiulat na namatay sa lindol, magnitude 8.8 at tsunami sa Russia, partikular sa Kamchatka Peninsula at Severo-Kuril sa Kuril Islands. Ayon sa mga ulat mula sa Russia, walang naitalang fatalities matapos ang lindol at tsunami.
May ilang sugatan ngunit minor lamang ang mga ito, at walang malalang pinsala sa buhay ng tao. Nagkaroon ng structural damage, tulad ng nawasak na kindergarten, nabasag na kuryente, at mga baha sa mga baybaying lugar dahil sa alon na umabot ng 3 hanggang 4 metro. Kalagayan sa Russia, fatalities, wala kahit isang namatay. Injured, ilang sugatan lamang, karamihan accident-related, halimbawa, may tumalon mula sa building habang tumatakas. Evacuation, mahigit 2,700 katao ang inilikas mula Severo Kurilsk bilang preventive measure. Konteksto, bakit walang fatality sa kabila ng lakas ng lindol? Ang magnitude 8.8 na lindol, ito ang pinakamalakas sa rehiyon mula noong 1952 Severo Kurilsk earthquake, na kung saan ay may mahigit 2,300 buhay ang nawala dahil sa tsunami na umabot sa 18 metro. Ngayon, bagamat taas ng tsunami umaabot ng 3 hanggang 4 na metro, mas mabilis at mas maagang natalaban ang banta dahil sa mas maayos na sistema ng warning at evacuation. Yeah.